Mayong buntag sa atuang tanan na hinumdum ko sa usa ka story nga akong nakita sa Facebook nga akong nakuhaan og dako kaayong learnings o pagtulunan sulod sa daghan mga katuigan. Dunay story about sa usa ka tawo ug sa usa ka bitin. Ang storya sa usa ka tawo ug sa usa ka bitin nga nakit-an sa usa ka tawo kining maong bitin nga nahulog sa kalayo. O nakita sa tawo na kining maong bitin padulong na nga masunog o mamatay. So ang gihimo niining tawo naningkamot siya nga iyahang tabangan ang bitin. Iyahang gipaningkamutan nga puniton ang bitin aron nga makalingkawas didto gikan sa pagkasunog. Pero sa dihang gitabangan niya kining maong bitin, ang bitin walay laing gihimo kundi gipaak siya. Ug niya sa diyang gipaak siya nibati siya kaluya kay doon na may binom. Naglingi-lingi siya sa palibot, nangita siya og stick kay wala gihapon siya mawad-an og kadasig sa paghimo sa maayo. Iyahang gipaningkamutan nga makuhit niya ang bitin, nigamit siya kahoy, ug niya successful nga iyahang natabangan kining maong bitin, ug di naman siya pwedeng mapaak kay na naman sa stick kani na siya maabot sa bitin, ug nakalingkawas kining maong bitin. Sa diha nga lain-lain tawo nakita sa iyaha giingnan siya, "Brad, kanang maong bitin na maak sa imo. Nganong imo pa man siya gitabangan?" Ingon ning tawo nga nitabang sa bitin, "Ang kinaiya sa bitin mao ang pagpaak. Pero ang akong kinaiya mao ang paghimog maayo." Nagapadayon kita sa atong series Snapshots of an Impactful Life. Ug ang ato ang topic niining kabuntagon is called Making a Difference in the Sphere of Influence. Making a difference in the sphere of influence. Please open your Bible in the book of Galatians chapter 6 verses 9 to 10, and I will be reading in NASB 1995 edition. "Let us not lose heart in doing good, for in due time we will reap if we do not grow weary. So then, while we have opportunity, let us do good to all people, and especially to those who are in the household of faith." Kung atong obserbaran pag-ayo kini nga passage, dunay mga words nga gina-repeat niya dinha. Kanang word nga ingon siya, "Let us." Let us. Unsa may atong makuhaan o pagtulunan kanang ginabalik-balik nga word, let us. Ingon sa dinha, "Let us not lose heart in doing good." Kung akong balikan ang istorya nga akong giingon kaganiha, ingon siya ang kinaiya sa bitin mao ang pagpamaak. Pero ang akong kinaiya mao ang paghimo maayo. Wala nakapaluya sa iyaha, kabisag gipaak siya sa bitin, gihimo gihapon niya ang maayo. Let us not lose heart in doing good. Dili ta maluya sa paghimo og maayo. Klaro kaayo og tataw ang passage nga atong gibasa kung atong lantawon paunsa man ta makapadayon og sa unsang pamaagi nga kitang mga Kristohanon, kitang mga sumusunod ni Jesus makapadayon sa paghimog maayo. Kani siya nga mga butang klaro kaayo og gi-address kayon ta ni Paul kung atong lantawon ang preceding text ni nga passage. Sa Galatians chapter 6 verse 1, Paul addresses the believers that if anyone who has been caught in doing any trespasses, those who are spiritual will restore them in the spirit of gentleness. Sa atong paghimo og maayo, nagatudlo si Apostol Pablo kanato og kaniadto sa ilaha nga sa dihan dunay taong makaplagan nga kauban sa pag-alagad nga maghimo o makasala. Kita kunong mga espiritual kinahanglan nga ato silang tabangan nga mabalik sila sa maayong kinabuhi pinaagi sa pagtabang sa malumo nga pamaagi.
Dunay panahon nga kita ang Kristohanon, kung makita nato ang atong isig ka magtotoo nga makasala, unsay kasagaran na atong ginahimo. Usahay ato siyang i-condemn. Usahay ato siyang i-judge. Doon na po'y panahon, usahay nga inig ato siyang makita nga nakahimo siyang pilit maayo, kanang ginatawag na tuog sa laod. Pero ato pa na siyang i-reach out. Tabangan sa pamaagi nga kanang minaayo gyud. Pagkahuman na-restore siya. Pagkapila ka bulan, nibalik na pud siya himo sa iyahang sala. Tabangan na pud nimo siya. Na-restore na pud siya. Pagkapila ka bulan, mao ra gihapon ang iyang gihimo. Usahay na ingon ta, gikapoy na ko. Dili na ko ganahan muhimog maayo. Kay mao ra man gihapon ibalik-balik ra man. Pero ingon siya diha, let us not lose heart in doing good. Sa Galatians chapter 6, verses 2 to 4, Paul addresses the believers to bear each other's burden. To bear each other's burden. Kaya mga panahon, nga ang atong isig ka Kristohanon, doon ay mga problema. Usa, sa pamaagi nga mohimo tag maayo ang kanang pakikuyog kanila sa panahon nga naa sila'y mga kabugaton. Let us bear each other's burden. Kunya doon na siya sumpay, ingon siya, to fulfill the law of Christ. Aron nga mahimpit, matuman ang balaod ni Kristo. Kung sa man nga balaod, kanang ingon siya nga, you should love your neighbor as yourself. Anyone must not think that they are something, for he is just deceiving himself. Ingon ang Galatians chapter 5, verse 14 po. Anyone must not think that they are something, for he is just deceiving himself. Naay mga panahon, ngainig maluya na ta sa paghimo o mga maayong butang. Hilabinag ka isa, kaduha, katulong, kadaghan na tang nitabang. Nihimog maayo sa ubang tawo, unya wala tayo nakita nga resulta, wala tayo nakita nga harvest. Usahay na ingon punta nga sagdain na lang po na siya. Doon na po yung mga panahon nga atong makita ang atong mga isig kaingon, nga i-compare nato ang atong kaugalingon sila, mas maayo po man po anak niya. Adili lang na po na siya tabangan kay sama sa bitin ang iyang kinaiyang pagpamaak. Let us not be deceived. Dili kita ang iyang malinda. God is not mocked. Whatever a man sows, he will also reap. Those who sow for their own flesh will reap corruption, but those who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Unsa may rason nga muhimo man tag maayo. Ingon diha kung atong balikan ang ato ang passage. Ingon siya, for in due time, we will reap the harvest. Naay mga panahon nga mohimo tag maayo, pero atong makit-an nga murag wala may nahitabo. Murag wala man tay harvest. Doon ay mga panahon nga mo invest tag mga maayong butang sa usa ka tawo, pila ka tuig na lang nilabay, murag wala may resulta. Kunya ingon ang Bible, for in due time we will reap the harvest. Pero ingon sa diha, in the perspective of God, for in due time ma-harvest nato kung unsa ang atong gitanom sa iyahang pagbalik. Sigurado ta nga kung dili man ma-repay sa mga tawo ang atong maayong ginahimo, pero in due time, in the perspective of God, sigurado na kita makaani sa atong mga gibang tanom. For whatever a man sows, he will also reap. So then, let us do good while we have the opportunity. Tayo mga panahon nga pwede tang mahimog maayo, pero usahay piliyon nato kadili. Hello? Tayo mga panahon nga pwede tang mutabang,
Pero usahay kay isamukan naman ta sa tabang, pili na to nga dili. Ay mga panahon nga diin gikinahanglan kayo nila ang atong tabang. Pero usahay naghuna-huna ta nga basig ka take advantage ng pud ni siya. Mao mayngon ta nga dili. Let us do good while we have the opportunity. Kamo, ako, dili ta na ang panahon na ata din sa kalibutan. Dili ta na ang panahon na ata opportunity mo maayo. Kaya dili man ta na ang panahon nga magpundo ta aning atong ipuy-an karon. Dili po ta na ang panahon nga ako ang inyong pastor. Dili po ta na ang panahon nga magpabilin mo aning lugar. So while we have the opportunity to do good, let us do it. While nga naa pa ang tao nga atong gustong himuag, maayo himuan na. Why? Because doing good is an opportunity given to us by God. Ang paghimog maayo usa ka oportunidad nga gihatag sa Dios kanato nga kaning opportunity dili ni siya hangtod sa hangtod. Dili ta tanang panahon dunay kapasidad mohimog maayo. We will not always have this time. We will not always have the opportunity to do good to all people. Dili tanang panahon nga kaya nato na atay oportunidad mohimog maayo. Ayaw hulata o dili nato hulaton nga ang atong gustong himuon nga maayong butang ay pa nato gustong mahimo sa diha ang tawo na atong gustong buhatan ani wala na. Usa sa regrets sa family is that ang iyahang member sa family, wala niya gipiling ang paghimog maayo samtang buhi pa ang member sa iyang pamilya. Kung maabot ang panahon nga usa sa ilahang wala, ay pa ta mag-regret nga ako na lang utang gihimo tong maayo. Karon pa nako na-realize nga dili man di ay ko tanang panahon dunay opportunity. Usa sa atong regret, usahay kanang dili nato himuon ang maayo nga butang sa atong isig ka Kristohanon, sa atong isig ka magtutuo, sa atong kauban sa simbahan nga naman. Usahay ang atong una-una daghan pa ang panahon. Pero ang Bible nag-ingon, let us do good while we have the opportunity. It means to say nga dili tanang panahon magkuyog ta. Dili tanang panahon makahimo tag maayo. So then, let us do good while we have this opportunity. Nangutanan ko sa atong tanan karon. Unsa may nakababag sa ato? Nga di ta kahimo ug maayo sa tanang panahon. What hinders us or what makes us weary in doing good to all people? Usa niini ang atong hurts. Tungod kay napasakitan ta, dili na ganahan mo balos ug himo maayo. Usahay tungod sa atong kasuko. Tungod sa nagpabilin nga mga kaaligud-gud. Tungod sa mga nagpabiling kahilubos, unforgiving spirit. Usa na sa mga rason nga kita tao man ta. Mubanti man ta. Maluya man ta. There are times nga mababagan ang atong pangandoy sa paghimog maayo kung ang atong paglantaw sa atong isig kaingon makita nato nga nasakitan ta sa ilaha. Di ba usahay inana mabuta sa atong pamilya, lisod ka ay paghimog maayo sa mga anak, kulang imong anak, grabe nakapasakit sa imo. Bisag anak na nato na. Paabot gid ang panahon nga mahagit ta nga di sa nato ihikaw sa nato ang maayong butang. Usahay ang atong kasuko, ang unforgiving spirit, the betrayal that we experience sa panahon nga naihigayon nga grabe ang atong kasuod, pero nikalit lang nga ilahatang kanang gibitray. Daghan ng mga rason nganong dili ta makahimo kanunay sa mga maayong butang. As human as we are, dili na ko i-exempt ang akong kaugalingon nga dunay panahon nga ihikaw na ko ang akong mga maayong butang, maayong pagpamuhat sa inyo. Nga naman, bisan sa pagkapamastor, honestly speaking, dunay di panahon kung dili ta mo angkon ani mahimong bantang nga nagpakaaron ingnon. Dunay di panahon nga mawad-an tag kadasig
sa paghimo maayo, hilabi na kung mabati nato ang kasakit. Ma-feel nato that we are being unloved, unwanted. Usahay, ingon anak magpud mo, di ba? Hello? Kung maging honest enough lang ta sa ato ang kaugalingon, bisan kung saan nato paghimo o maayo, maabot yun ta sa point na maluya ta. Especially kung ang atong paghimo maayo, kunya ang response, walay lamig. Pero kung natong balikan ang story nga akong i-share sa inyo kaganiya about sa tawo nga mitabang sa bitin, bisan og ang bitin ni paag sa iya. Ang bitin wala kasabot kuno sa ang purpose nining maong tawo. Mao nga bisan gitabangan siya na maakyahon siya. Hinaot nga ang mga dili maayong response sa ubang tawo sa atoa, luyo sa ato ang maayong mga pagpamuhat o paghimog mga maayong butang ngadto kanila. Dili makahimo nga mawad-an tag kadasig sa paghimo og maayo sa kanang tawo. Hilabi na sa mga kauban nato sa pagtuo. Do good to all people. Grabe ang command. Grabe ang pagpahinumdum ni Apostol Pablo nga usa di ay sa command ni Jesus is to love our neighbor as we love ourselves. Wala siya nag-ingon except, wala exemption. Doon ay mga panahon nga ang ibalik sa ato dili maayo. Sige lang, do not grow weary in doing good while we have this opportunity. Nga igsuon sa kamakobi, dili na ko ikapasalig nga sa tanang panahon nga maayo ang akong pagbati sa inyo. Dili pud mo makapasalig nga sa tanang panahon maayo ang inyong pagbati sa amo. Kaya naay mga panahon nga masakitan ang mga pastor, masakitan pud mo tungod sa amo. Kamo dili lang pud kami, kamo pud daghang panahon nga masakitan ta. Pero hinaot nga dili nato undangon ang paghimog maayo para sa usa-usa. Hilabi na nga kita hiniusa ni Kristo o kita kauban sa simbahan. Kay kini usak kakatumanan sa balaod ni Kristo nga himuon nato ang maayo mintras may panahon pa kita. Sumala sa akong giingon sa kaniadto pa sa amo palang pagsugod dinhi, dili tanang panahon nga makita ninyo kaganahan mo sa amo. Dunay gi panahon nga maluya ta sa atong relasyon. Pero ang among pag-ampo o ang ingon ni Apostol Pablo nga hinaot, dili kana mao'y mahimong rason nga maluya ta sa paghimog maayo sa atong mga isip kaingon. Taliwala ni ining tanan, let us do good. Continue doing good. Never grow weary in doing good. Kaya sa pagbalik niya ni Jesus, malawat nato ang harvest. We will spend eternity with Him. The author encouraged the believers during those days to fulfill the law of Christ by doing good to all people, to carry each other's burden, and whenever someone was caught of committing sin, those who are strong spiritually will restore them in a gentle spirit. Mga igsoon, sa akong paghuman nini nga mensahe, doon na ko'y pang take home sa atong tanan. As saved followers of Jesus, we can reap the harvest of making a difference in the sphere of our influence when we never lose heart of doing good to all people. We will reap the harvest of making difference in the sphere of our influence when we never lose heart of doing good to all people. Dayon kita nga maghimog mga maayong butang tungod kini usa ka command ni Jesus nga maghinigugmaay kita ug kini nga paagi mahimo ug makita nato
ang atong paghatag og kausaban sa atong palibot. Despite sa atong differences, padayon kita magkahiusa pinaagi sa paghimog maayo sa usa-usa. As saved followers of Jesus. Sa ngalan, samahan, sana sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Maayong buntag, God bless, kahatong tanan.